Walang sino man sa atin ang perpekto. Minsan tayong lahat ay nabibigo sa ating mga ideal, ngunit may malaking kaibahan ang isang taong may kapintasan na nagsusumikap na magbago at ang isang tao na walang tigil sa pagiging malisyoso. Nakalulungkot, may mga tao talagang tila determinado na magdulot ng sakit, hindi lang sa'yo, kundi sa sino mang kanilang makasalamuha. Minsan, ang ganitong pag-uugali ay nagmumula sa mga nakaraang trauma. Sa ibang pagkakataon naman, maaring ito ay dulot ng mas malalalim na issue sa personalidad. Ano man ang dahilan, ito ang mga taong kailangan mong makilala at matutunang iwasan. Sa pamamagitan ng pag-unawa kung ano ang dapat bantayan, matutukoy mo ang 5 mahahalagang babala na nagsasabi kung kailan ang isang tao ay nagdudulot lamang ng negatibidad at walang halaga sa iyong buhay. Sa pananaw ng pilosopiyang Stoiko, ang kamalayang ito ay hindi lamang tumutulong na tanggapin ang sarili mong mga kakulangan, kundi pinapatalas din ang iyong pag-unawa sa tunay na kalikasan ng iba. Ang layunin ay hindi upang magtayo ng mga pader, kundi upang linangin ang karunungan at habag na magdadala sa isang mas maayos at makahulugang buhay. Sa video natin ngayon, tatalakayin natin ang 5 palatandaan ng isang malisyosong tao gamit ang walang kupas na karunungan ng Stoiko upang walang sino man sa atin ang maligaw sa dilim ng buhay, kundi maglakad tayo sa liwanag ng katotohanan at kaalaman. Numero 2, ang pagnanais na magkontrol. Ang pagnanais na magkontrol ay isang pangunahing bahagi ng kalikasan ng tao. Madalas nating hinahangad ang kapangyarihan at dominasyon sa iba. Ngunit, sa pananaw ng pilosopiyang Stoiko, ang tunay na kontrol ay hindi tungkol sa pagpataw ng ating kagustuhan sa mundo sa paligid, kundi ang pagmaster ng ating sarili, ang pag-regulate ng ating emosyon at mga tugon. Itinuturo ng Stoicism na ang tanging bagay na tunay nating makokontrol ay kung paano natin tinitingnan ang mga pangyayari at kung paano tayo pipiliing tumugon. Ang lahat ng iba pa, kabilang ang mga kilos ng ibang tao at mga hindi inaasahang pangyayari sa buhay, ay wala sa ating saklaw. Sa mga relasyon, madalas itago ng kontrol ang sarili bilang pag-aalaga o pagmamahal, kung saan may mga naniniwala na sila ay nagpoprotekta o gumagabay sa iba. Ngunit, ito ay isang maling pag-unawa sa pagmamahal na nangangailangan ng paggalang sa kalayaan at sariling pamamahala ng bawat tao. Ang mga kontroladong pag-uugali tulad ng selos, pagpigil sa kalayaan o palaging paghingi, karaniwang nagmumula sa takot, kawalan ng kapanatagan o pagiging makasarili sa halip na tunay na pagmamahal. Ang ganitong kontrol ay bumubuo ng mga hindi nakikitang pader na sumisira sa tiwala at koneksyon, na sa huli ay nagdudulot ng emosyonal na pagdurusa at pumipigil sa personal na pag-unlad. Upang makalaya, hinihikayat tayo ng pilosopiyang Stoiko na tanggapin na may karapatan ang bawat isa sa kalayaan at sariling pamamahala habang nakatuon tayo sa paghawak ng ating sariling emosyon at kilos. Ang landas na ito ang magdadala sa isang mas malaya at makahulugang buhay. Halimbawa sa relasyon ni Jack at Julia. Nagsimula ito sa tiwala at pagmamahal, ngunit ang takot ni Jack na mawala si Julia ang nagtulak sa kanya na kontrolin ang mga kaibigan at mga desisyon nito. Hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa kawalan ng kapanatagan. Sinubukan ni Julia na mag-adjust, pero lalong lumala ang kontroladong pag-uugali at pagdududa na naging sanhi ng tensyon at hidwaan. Nang maramdaman niyang nakakulong siya, muling kinuha ni Julia ang kanyang kalayaan at pagpapahalaga sa sarili at ginawang aral ang masakit na karanasan tungkol sa tiwala at kalayaan. Gaya ng matalinong sinabi ni Seneca,
Hindi mo ba nakikita ang daan patungo sa kalayaan? Numero 2, ang maskara ng alindog. Isipin mo sa gitna ng malawak na gulo ng mga relasyon at pagkikita na may isang sandali kung saan isang tingin lang ay nagpapapintig ng puso mo. Isang tao na hindi inaasahang humatak sa'yo gamit ang kanilang kaakit-akit na alindog at hindi matanggihan na kagandahan. Hindi ito basta-basta lamang na atraksyon. Ito ay isang malalim na likas na pakiramdam sa ating lahat, isang natural na tawag para kumonekta, tanggapin at mahalin. Ngunit kapag tiningnan sa pananaw ng pilosopiyang Stoiko, lumilitaw ang ibang larawan. Ipinapakita nito ang isang mundo kung saan ang kalayaan at karunungan ang susi upang matuklasan ang katotohanan sa likod ng makinang na panlabas. Nakikita natin ang tunay na kalikasan na nakatago sa ilalim ng maskara, madalas na puno ng mga lihim at hangaring hindi natin alam. Ang maskara ng alindog ay higit pa sa panlabas na anyo. Ito ay isang sinadyang taktika na ginagamit ng ilan upang makaakit at makontrol. Ang mga taong ito ay maaaring magpakita bilang maalaga, mapagmatyag at laging handang tumulong. Ngunit sa likod ng mga tila makabuluhang gawa ay maaaring may mga makasariling motibo at minsan ay mali siya pa. Itinuturo ng Stoicism ang kahalagahan ng maingat na pagmamasid, hindi lamang sa iba, kundi pati na rin sa ating sarili. Kapag nakaharap sa isang kaakit-akit na tao, hinihikayat tayo nitong questionin ang kanilang tunay na intensyon. Totoo ba silang nagmamalasakit sa iyong kapakanan o ang kabaitan nila ay isang paraan lamang upang makamit ang kanilang layunin? Mayroong pangunahing pagkakaiba sa pagitan ng tunay na alindog at mapanlinlang na pang-akit na nakaugat sa intensyon at resulta. Ang tunay na mabait na tao ay hindi naghahangad ng pagsasamantala, samantalang ang mga gumagamit ng alindog upang manipulahin ay inuuna ang kanilang sariling kapakinabangan. Hinahangad ng pilosopiyang Stoiko na magtiwala tayo sa ating mga instincts at matukoy ang mga babala. Madalas unti-unting natutuklasan ang tunay na kalikasan sa likod ng maskara. Ito ay nangangailangan ng pagbabantay, pag-iwas sa tukso na malinlang ng mga makinang na pangako o nakasisilaw na anyo. Isaalang-alang si Mark, isang matagumpay na negosyante na may pulidong anyo at magalang na asal. Sa namangiting puno ng liwanag at matatamis na salita, madaling ibinabahagi niya ang mga karanasan at tumutulong sa mga katrabaho. Ngunit sa likod ng perpektong panlabas na ito ay may nakatagong layunin. Sa paglipas ng panahon, napapansin ng mga katrabaho ang isang pattern. Kadalasan ang tulong ni Mark ay may kasamang hindi sinasabi na inaasahan. Tinutulungan niya sila sa mahirap na proyekto, ngunit kalaunan ay inaasahan ng pabor bilang kapalit. Nagboluntaryo siyang manguna sa mga koponan, pagkatapos ay ginagamit ang kanilang tagumpay para sa kanyang sariling pag-angat. Hindi ito mga biglaang gawa ng kabaitan, kundi mga kalkuladong hakbang upang bumuo ng isang network ng pagkakautang na nagpapalago sa karera ni Mark. Ang mga nakapaligid sa kanya ay nagiging hindi kampante. Nararamdaman na ang kanyang alindog ay nagtatago ng tunay na layunin, hindi para tumulong, kundi para magkontrol at kumita. Ang alindog, mapanlinlang man o tunay, ay hindi maiiwasan sa pakikisalamuha ng tao. Ngunit sa pamamagitan ng pilosopiyang Stoiko, natututuhan natin ang kapangyarihan ng kamalayan at kalayaan. Hindi lamang nito tayo pinoprotektahan mula sa negatibong impluensya, kundi nagpapalago rin ng personal na pag-unlad at mas malalim na pag-unawa. Paano naman ikaw? Nakilala mo na ba ang isang tao na ginamit ang alindog upang makamit ang pansariling layunin? Paano natin mapapalakas ang ating kakayahan na matukoy ang taos pusong kabaitan
mula sa manipulasyon, lalo na sa lugar ng trabaho ngayon. Ibahagi ang iyong mga saloobin at karanasan sa mga komento sa ibaba. Sa buhay, madalas nating nakakasalubong ang mga taong may dalang kadiliman sa loob. Isang anino na niloloko ang kabaitan at malasakit. Ang pagkilala at pagtatanggol sa ating sarili mula sa ganitong negatibidad ay isang sining at isang mahalagang paraan ng pagtatanggol sa sarili. Ngunit paano natin malinaw na makikilala ang mga palatandaang ito? Matututuhan ba nating harapin ang katotohanan ito ng may kalmadong isipan at lakas? Tuklasin natin ng sama-sama ang mahalagang tanong na ito at humanap ng mga paraan upang maiwasan ang panlilinlang. Numero 3, ang kawalan ng empatiya. Isipin mo ang isang lugar ng trabaho kung saan ang isang malamig at walang pakikiramay na CEO ay walang pag-unawa sa isang empleyadong dumaraan sa personal na pagsubok. Ikinukwento ng empleyado na inaalagaan niya ang isang seryosong may sakit na miyembro ng pamilya. Ngunit ang CEO ay nananawagan ng overtime at tumatangging payagan ang anumang leave na iginiit na ang trabaho ang laging prioridad. Ipinapakita ng ganitong pag-uugali hindi lamang ang malalim na kawalan ng empatiya, kundi pati ang pagwawalang bahala sa halaga ng dangal ng tao at mga relasyon. Sa halip na unahin ang kapakanan ng empleyado, nakatuon ang CEO sa panandaliang pangangailangan sa trabaho na hindi pinapansin ang mga pangunahing pangangailangan ng tao. Ang ganitong pamamaraan ay sumisira sa morale, nagpapahina ng tiwala at nagdudulot ng pagkakawatak-watak sa mahalagang ugnayan ng employer at empleyado. Sa mga ganitong pagkakataon, mahalaga ang balance ng rason at emosyon. Nilalakas tayo ng pilosopiyang stoiko ng mga kasangkapan upang harapin ang mga hamon na ito ng may lakas at dangal. Ang pakikipag-ugnayan sa mga taong walang empatiya ay sinusubok ang ating pasensya at tatag at hinihikayat tayong panindigan ang ating mga pagpapahalaga at integridad kahit na hindi ginagawa ng iba. Ang kawalan ng malasakit ay makikita sa mga salita at kilos, ngunit ang epekto nito ay mas malalim pa. Nagdudulot ito ng sakit at stress sa mga apektado, lumilikha ng nakalalason na kapaligiran at sinisira ang tiwala at pagtutulungan. Sa paglipas ng panahon, nagre-resulta ito sa pagbaba ng produktibidad at pagkamalikhain na nagpapakita na ang pagwawalang bahala sa ganitong pag-uugali ay nagpapahintulot lamang na unti-unting sirain tayo nito ng tahimik. Ngunit ang isang bagay na palagi nating makokontrol ay ang ating reaksyon. Kapag hinarap ang kawalan ng empatiya, mahalagang suriin ang sitwasyon ng malinaw, iwasang malugmok sa negatibong damdamin. Ang pagsasanay ng empatiya sa ating sarili at sa iba ay tumutulong na maalala na ang bawat isa ay may pinagdaraanan na hindi nakikita at ang malasakit ang susi upang pagalingin ang pagkakabahagi at pagdurusa. Gaya ng matalinong sinabi ni Seneca, hindi ang tinitiis mo ang mahalaga, kundi kung paano mo ito tiniis. Paalala ito na anuman ang pagsubok na ating kinakaharap, nasa atin ang kapangyarihan na piliin ang ating tugon. Sa paggawa nito, hindi lamang tayo nakakatawid sa mga hamon, kundi nakakapagbigay din tayo ng lakas at pag-asa sa mga nakapaligid sa atin. Sa buhay, hindi natin maiiwasan ang makasalamuha ang mga taong walang malasakit. Ngunit sa paggamit ng mga prinsipyo ng stoiko, matututuhan nating tumugon ng may kamalayan, pasensya at malasakit. Pinoprotektahan ang ating integridad habang tumutulong bumuo ng mundong nagpapahalaga sa pagkakaunawaan. Kaya, kapag hinarap mo ang kawalan ng empatiya, itanong mo sa sarili, paano ako makakapagpakita ng malasakit sa iba at pati na rin sa sarili ko? Kailan ako nahihirapang manatiling mahabagin
At ano ang makakatulong sa akin upang malampasan ang mga sandaling iyon? Kung ang mensaheng ito ay tumimo sa'yo, pakipindot ang like at ibahagi ang video sa mga kaibigan. Sama-sama, mapapalago natin ang isang mas matatag at mas mahabagin na komunidad. Numero 4. Ang sapot ng kasinungalingan. Naranasan mo na bang manginig ang puso mo dahil sa mga kilos ng mga taong may masamang intensyon? Ang mga taong ito ay gumagamit ng kasinungalingan bilang matalim na sandata. Walang takot na nililin lang upang itago ang katotohanan, manipulahin ang iba, at makontrol ang sitwasyon. Wala silang pakialam sa pinsalang kanilang ginagawa. Ang kanilang mga kasinungalingan ay nagsisilbing panakip sa mga lihim nilang layunin, madalas ay naghahangad ng kapangyarihan, dominasyon, o pagtakas sa responsibilidad. Ang patolohikal na pagsisinungaling ay nakikilala sa paulit-ulit at madalas hindi kailangang pagbabalik ng mga kasinungalingan. Kabilang dito ang palaging pagbago ng kwento, halatang mga hindi pagkakatugma, at sobra-sobrang pagtatanggol kapag kinuwestiyon ang kanilang pagiging totoo. Sa lugar ng trabaho, malalim ang epekto ng ganitong panlilinlang. Nilalason nito ang kapaligiran, pinapahina ang tiwala, at sinisira ang morale na nagreresulta sa pagbaba ng produktibidad at pagkasira ng samahan. Nagbibigay ang pilosopiyang stoiko ng makapangyarihang tugon, isang kalmado at makatwirang pamamaraan. Itinuturo nito na huwag hayaang malabo ang ating paghusga o reaksyon dahil sa emosyon dulot ng panlilinlang. Sa halip, hinihikayat tayo ng stoicism na panatilihin ang ating kalayaan, piliing huwag magpadala sa kasinungalingan o manipulasyon, at tumugon ng may linaw at karunungan. Isipin si Ana, isang masigasig na accountant na napansin ang mga nakakabahalang hindi pagkakatugma sa mga ulat ng kanyang katrabaho na si Tom. Si Tom, nasabik makuha ang posisyon bilang manager, ay pinalaki ang kanyang mga nagawa at gumawa ng mga pekeng tagumpay. Bagamat unang nabigla at nadismaya, hindi pinayagan ni Ana na ang emosyon ang magdikta ng kanyang mga kilos. Maingat niyang inipon ang mga ebidensya, tahimik na idokumento ang mga hindi pagkakatugma, at pinanatili ang kanyang kapanatagan. Nang maging handa na, pribado siyang nakipagkita sa kanyang manager at inilatag ang mga katotohanan ng walang halong personal na damdamin. Naglunsad ang manager ng masusing investigasyon na nagdulot ng mas bukas na komunikasyon at muling pagsusuri ng mga performance evaluation. Ang matalino at maingat na pamamaraan ni Ana ay hindi lamang naglantad sa panlilinlang, kundi nagpatibay rin sa paninindigan ng kumpanya para sa katapatan. Sa pagharap sa sapot ng kasinungalingan, pinaaalalahanan tayo ng stoicism sa lakas na matatagpuan sa makatwirang pagkilos at panloob na kapayapaan. Bagamat mahirap ang hamon, nasa atin ang kapangyarihan na tumindig ng matatag, panindigan ang integridad, at mapagtagumpayan ang pagsubok. Gaya ng matalino sinabi ni Marcus Aurelius, ang layunin sa buhay ay hindi ang sumama sa karamihan, kundi ang makaiwas na matagpuan ang sarili sa hanay ng mga baliw. Hayaan nating gabayan tayo ng tapang at karunungan sa ating landas tungo sa kapayapaan at tagumpay. Sama-sama, itayo natin ang isang mundo kung saan ang katapatan at respeto ang pinapahalagahan higit sa lahat. Numero 5, ang paghahari ng manipulasyon. Sa masalimuot na mundo ng tao, madalas nagkukubli sa mga anino ang sining ng dominasyon, na hindi iniintindi ang panlabas na kaanyuan at alindog. Ngunit ayon sa pilosopiyang stoiko, kailangang laging handa ang kaluluwa sa pagharap sa mga matitinding realidad. Maraming anyo ang kasamaan at walang hangganan ang panlilinlang. Nagmumula ang dominasyon sa pagnanais ng kontrol, isang walang katapusang uhaw
sa kapangyarihan na nagtutulak sa mga tao na magplano ng masalimuot na mga balak at walang tigil na panlilinlang. Ang mga naghahangad mangibabaw sa iba ay kadalasang ginagawang parang mga puppet ang kanilang mga target, pinapagalaw ayon sa kanilang kagustuhan. Upang makaiwas sa panlilinlang, kailangang palawakin ang intuwisyon at patalasin ang isipan. May mga maliliit na palatandaan na dapat bantayan, mga banayad na bulong ng pag-aalala sa kaibuturan ng kaluluwa. Maaring gumamit ang mga mandaraya ng mga papuri upang kumbinsihin ang kanilang mga biktima o itago ang tunay nilang layunin sa likod ng maskara ng peke at palabirong malasakit. Sa ilalim ng ibabaw ay may malamig at maingat na balak, isang psikolohikal na laro ng pagsasamantala at pagtataksil. Ang mga epekto ng pagbagsak sa bitag ng panlilinlang ay maaaring magdulot ng malaking gulo sa buhay na nag-iiwan ng malalim na sugat. Kapag nabuwag ang sapot ng kasinungalingan, maaaring maramdaman ng mga biktima na sila'y nalulong sa magulong sapot ng mga kasinungalingan, nawawalan ng kalayaan at pagpapahalaga sa sarili. Ang psikolohikal na epekto ng panlilinlang ay maaring sumira sa tiwala at sirain ang mga relasyon. Sa harap ng panlilinlang, nagsisilbing lakas ang pilosopiyang stoiko upang labanan ang mga bitag at sapot ng panlilinlang. Sa pagtutok sa kamalayan sa sarili at pagsasanay ng meditasyon, maaring palakasin ang espiritu laban sa tukso ng panlilinlang. Pinapayuhan tayo ng mga stoiko na hanapin ang kabutihan at tapang sa loob, sapagkat dito nasusubok ang tunay na pagtitiyaga sa gitna ng kahirapan. Sa paglalakbay sa pagharap sa panlilinlang, huminto at magnilay sa mga kahinaan at natatagong takot sa loob natin na sinusubukang samantalahin ng mga mandaraya. Paano tayo makakabuo ng talas ng pag-iisip at pagtitiyaga sa harap ng panlilinlang? Sa mundong nababalot ng panlilinlang, nagsisilbing gabay ang etika tungo sa sariling pamumuno at malalim na pag-unawa. Sa pamamagitan ng pagtanggap sa mga aral ng pilosopiyang stoiko, maaring maglayag ang isang tao sa magulong alon ng panlilinlang ng may katwiran at tapang. Alalahanin ang sinabi ng klasikong pilosopo na si Epictetus na nagpapaalala, hindi ang mga pangyayari ang gumugulo sa tao, kundi ang kanilang mga paghuhusga tungkol dito. Kapag hinarap ang panlilinlang, pumili ng mabuti at pagyamanin ang mga birtud na magdadala sa tunay na kalayaan at panloob na kapayapaan. Madalas tayong makaharap sa mga hindi inaasahang hamon at mga taong hindi nagdadala ng kabutihan sa ating buhay. Ngunit sa pilosopiyang stoiko, mahalagang bahagi ng sariling proteksyon at pag-unawa sa sarili ang pagkilala sa mga palatandaan ng masamang tao. Susunod, bubuksan natin ang pinto ng kaluluwa na mag-aanyaya sa atin na lumalim sa ating sarili upang tuklasin ang katotohanan tungkol sa kasamaan. Sa pananaw ng pilosopong stoiko, hindi lamang tayo titigil sa pagkilala sa mga palatandaan ng kasamaan, kundi sisiyasatin pa ng mas malalim ang ating sariling kalikasan. Hayaan nating gabayan tayo ng mga tanong tulad ng sino ba talaga tayo at ano ang likas ng tao. Sa paglalakbay na ito, hindi lang natin tatalakayin ang mga panlabas na palatandaan ng kasamaan, kundi sasaliksikin ang kaibuturan ng kaluluwa upang mas maintindihan ang ating sarili na magbubunga ng mas tunay at makahulugang buhay. Pagdiskubre sa iyong tunay na kalikasan, isang hindi inaasahang palatandaan. Sa ating pang-araw-araw na buhay, naglalakad tayo sa isang mundong iba-iba ang kultura at lugar kung saan nagtatagpo ang mga tao. Sa paglalakbay na ito, nakakasalamuha tayo ng maraming uri ng tao, mula sa mabait at mapagkakatiwalaan hanggang sa mga maaaring magdala ng negatibong epekto sa ating buhay. Sa ganitong konteksto,
Napakahalaga na kilalanin at protektahan ang sarili laban sa mga taong may masamang intensyon. Ang pilosopiyang Stoiko, isa sa mga klasikong sistema ng pilosopiya, ay hindi lamang tumutulong sa atin na maintindihan kung paano harapin ang buhay, kundi nagbibigay din ng mga kasangkapan upang makilala ang mga palatandaan ng kasamaan at magamit ito sa araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng mas malalim na pagsisid sa pilosopiyang ito, maaari nating simulan ang pagtuklas sa ating tunay na kalikasan. Numero 6, isang hindi inaasahang palatandaan ng pagkakatuklas. Sa pamamagitan ng 5 palatandaan ng masamang tao, sinisiyasat natin ang mga karaniwang katangian na tumutulong sa atin na makilala ang mga malisyosong individual. Peke sa pakikipagkomunikasyon kadalasan, ang mga masasamang tao ay sobra-sobrang palakaibigan at mapag-alaga sa isang artipisyal na paraan. Ginagamit nila ang matamis na mga salita bilang paraan upang itago ang kanilang tunay na pagkatao. Itinuturo ng Stoicismo ang kahalagahan ng pagiging tapat at bukas. Kapag nakikipag-ugnayan sa isang tao, obserbahan kung ang kanilang mga kilos ay tumutugma sa kanilang mga salita. Ugali ng pagsisi sa iba-isang mahalagang katangian ng mga malisyosong tao ang bihirang tanggapin ang responsibilidad sa kanilang mga gawa. Sa halip, madalas nilang sisihin ang iba o ang mga pangyayari. Binibigyang diin ng Stoicismo ang pagkontrol sa mga bagay na kaya nating kontrolin, pagtanggap sa mga hindi natin kayang baguhin, at palaging pag-aako ng responsibilidad sa ating sariling mga kilos. Kakulangan sa empatiya, isang malinaw na palatandaan ng masamang tao, ang kawalan ng kakayahang makiramay sa iba. Hindi talaga nila pinahahalagahan ang damdamin o pangangailangan ng iba, at nakatuon lamang sa kanilang sariling interes. Itinuturo ng Stoicismo ang kahalagahan ng ugnayan sa komunidad at empatiya bilang pundasyon ng malusog na relasyon. Pang-aabuso sa kapangyarihan. Madalas hinahangad ng mga masasamang tao na kontrolin at pagsamantalahan ang kapangyarihan laban sa iba. Maaring abusuhin nila ang kanilang posisyon upang magpataw ng kontrol o saktan ang iba. Hinihikayat ng Stoicismo ang matalinong paggamit ng kapangyarihan para sa kabutihan ng lahat, hindi para sa pang-aapi o kontrol. Sobrang pagmamahal sa sarili. Ang matinding paghanga sa sarili ay maaring maging dahilan upang maging makasarili at walang pakialam sa interes o damdamin ng iba. Pinapahalagahan ng mga ganitong tao ang kanilang sariling kapakinabangan at hindi nag-aatubiling durugin ang iba upang makamit ang kanilang mga layunin. Tinuturuan tayo ng Stoicismo ng pagpapakumbaba at pagpapahalaga sa kapakanan ng komunidad higit sa pansariling kapakinabangan. Ang pagkilala at pag-unawa sa mga palatandaang ito ay hindi lamang tumutulong upang maprotektahan ang sarili mula sa mga negatibong impluwensya, kundi nakakatulong din sa pagbuo ng malusog at pangmatagalang relasyon. Binibigyang diin ng Stoicismo ang pagkontrol sa sarili, pagtanggap, at higit sa lahat, pamumuhay ng may moralidad. Sa pagsasabuhay ng mga aral na ito araw-araw, hindi lang natin naiiwasan ang masasamang tao, kundi naglalakbay din tayo patungo sa mas masaya at makahulugang buhay. Palaging puno ng hamon ang buhay, at sa paglalakbay na ito, ang pagkilala at pag-iwas sa mga malisyosong tao ay isang mahalagang kasanayan na itinuro sa atin ng pilosopiyang Stoiko. Sana sa pamamagitan ng video na ito, naging mulat kayo sa mga babalang palatandaan upang iwasan ang ganitong mga tao at nadagdagan ang lakas sa inyong buhay. Tandaan, hindi lang ito tungkol sa pagkilala kundi sa pagkilos. May tanong ako para sa iyo. Naranasan mo na bang makatagpo ng mga ganitong palatandaan? Ano ang ginawa mo upang protektahan ang sarili mula sa mga panganib na ito?
Kung nahanap mong kapaki-pakinabang at makahulugan ang video na ito, huwag mag-atubiling i-like at i-share upang maipakalat ang mensahe sa iba. Para patuloy kang makatanggap ng mga ganitong kapaki-pakinabang na nilalaman, mag-subscribe sa aming channel at pindutin ang notification bell para hindi makaligtaan ng mga bagong video mula sa amin. Salamat sa paglaan ng oras na makasama kami at ibahagi ang iyong mga saloobin tungkol sa pilosopiyang Stoiko. Tandaan, sa mundong puno ng hamon, ang tunay na kapangyarihan ay nasa pagkontrol ng ating mga reaksyon at pagpili ng landas ng etika. Patuloy na panoorin ang mga susunod na video na ipapakita sa dulo ng video na ito at mamuhay ayon sa mga prinsipyo ng Stoicismo na may layuning magkaroon ng lakas at kapayapaan sa loob ng kaluluwa. Paalam at magkita-kita tayo sa mga susunod na video.